Good day everyone! Today I would introduce to you a Filipino sculptor here in the Philippines, and I will review his artwork and discuss his artwork based on your influence or shape with his human experience. So the artist is Napoleon Isabelo Veloso Abueva. He is the father of modern Philippine sculpture here in the Philippines, and his artwork is the Sandogo Blood Compact Shrine in the Bohol. It is created art deeply rooted in the Filipino identity, culture, and emotion. This stands not only as a representation of historic event, but also as a reflection of human experience shaped by personal history, national identity, and psychological processes. Bagamat ang monumento na ito ay sumasalamin sa isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan, ito rin ay ang pagkakaisa ni Dato Sikatuna at Miguel Lopez de Legazpi noong 1565. Ito rin ay larawan ng malalim na karanasang pantao na hinubog ng personal na kasaysayan ni Abueva. So this is the artwork of Napoleon Abueva, the Blood Compact Shrine in the Bohol. So we talk about his human experience based on the psychoanalysis of Sigmund Freud, na kapag ang karanasan sa kabataan, lalo na sa mga mapapait na alaala, ay may malalim na epekto sa pagkatao o malikhaing pag-iisip ng isang kabataan. Bata pa lamang si Abueva nang paslangin ang kanyang ama ng mga Hapones noong panahon ng pananakop nila, at ang kanyang ina naman ay naging isang bahagi ng kilusang gerilya. So, ang karanasang ito ay maaaring nagtulak sa kanya na maghanap ng kapayapaan at katarungan sa pamamagitan ng sining. Ang sandugo na sumisimbolo sa pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ay maaaring isang uri ng pagbaling sa matinding emosyon tungo sa makabuluhang malikhaing paggawa. Kaya pinilit ni Abueva na maglikha o lumikha ng balanse at kahulugan sa harap ng kanyang personal na karanasan ng digmaan at pagkawala. So next naman ay ang social learning theory ni Albert Bandura na naka-influence din kay Napoleon Abueva na lumikha ng Sandogo Blood Compact. Dahil ayon sa social learning theory ni Albert Bandura na ang pag-uugali at pagkamalikhain ng isang tao ay hinuhubog din ng kanyang kapaligiran at mga impluwensya ng ibang tao. So si Abueva ay lumaki sa isang kulturang mayaman sa kasaysayan at may malakas na diwa ng makabayan, kung saan ito ay sa Bohol, at ang kanyang mga magulang ay aktibong lumalaban para sa bayan, kaya't malamang na mula pagkabata ay naipasa sa kanya ang pagiging malikhain at pagpapahalaga sa kasaysayan at pagkakakilanlan. So ang Sandogo Shrine ay hindi lamang personal na interpretasyon ng kasaysayan, kundi isang likhang sining na bunga ng kanyang pagkatuto mula sa lipunan at kultura. Dito, ang sining ay nagsisilbing kasangkapan ng edukasyon sa pagbabalik tanaw at pagbubuklod. Ang Sandogo Blood Compact Shrine ni Napoleon Abueva ay isang patunay na ang sining ay hindi lamang sa panlabas na ganda, kundi ito rin ay salamin ng panloob at karanasan ng tao. Sa tulong ng mga psychological analysis or psychological theory, mas mauunawaan natin ang kanyang obra na hinubog ng kanyang pagkatao bilang anak ng Bohol, bilang saksi sa kasaysayan, at bilang Pilipinong gumamit ng sining upang paghilumin ang sugat ng nakaraan. At sa kanyang mga likha na ipakita niya rin ang pinakadiwa ng pagiging tao, ang kayahang makadama, matuto, at lumikha ng kahulugan mula sa karanasan. So, ang Sandogo ay isang sining na naglalarawan ng kapayapaan, ngunit sa ilalim nito ay may kasaysayan ng pagdurusa at tagumpay na hango sa kanyang sariling buhay o sa sariling buhay ni Napoleon Abueva. So, that's all about the review of artwork of Napoleon Abueva, which is the Sandogo Blood Compact Shrine in Bohol. That's all. Thank you and God bless.